maganda, kaya hindi din talaga kami magkaintindihan sa examination. Delay yung dating sa kanyang sagot, baka delay din yung dating sa kanyang tanong. I don't know kung nagde-delay yan, pero possible yan, di ba? Anyway, kinilisize niya yung Bayesian theorem, which is hindi naman niya kalala kung anong ibig sabihin ng PHE. Kung anong ibig sabihin ng PHE sa formula ng Bayes theorem is probability of a hypothesis given an explanation. So, ganun nakasimple, how can you criticize something if you don't really know in depth kung ano yung criticize mo? So, wala, minimimik lang, pinaparod lang ni Sir Ruel yung mga common objections, yung mga common circularity and reasoning ng mga fellow Kristiyana. Pero, again, that's how it goes. Sinabi niya, the greatest, most influential person, si Jesus of Nazareth. How is it possible na kung siya yung pinaka-greatest and most influential person sa ancient history, bakit yung contemporary evidence sa kanya ay lacking? Ginamit niya si Josephus, ginamit niya si Tacitus, ginamit yung mga Gospels and hindi reliable, hindi independent sources kasi nagkopyahan lang sila sa isa-isa. Ginamit niya yung Pauline letters which is dated 144 AD by recent scholarship kasi si Marcion of Sinope ang pinakaunang nag-publish nung Pauline letters. So that's why in-argue ng mga biblical scholar dito sa recent scholarship na ito ay hindi first century. Tinanong ko siya kung paano niya dinate yung Greek sa 1 Corinthians. Hindi din niya nasagot. Sabi niya na may material kasi yung na ginamit yung mga scholar. Alam mo ba, bro, turuan kita ng history. Baka hindi mo kasi alam. Ang dating ng Pauline letters specifically. Hello and welcome to our final part of this debate review, kung saan ang ating i-discuss the reflection, the conclusion, and yung naging komento ng 3 adjudicators. Then, I will give you my own reflection in the entire debate. Okay? Unahin natin yung reflection. Kasi in reflection segment, 3 things. Ina-assess ang sariling performance, inaamin ang kahinaan ng sariling arguments, and ini-evaluate kung saan pumalya o tumibay ang evidence. Did you ever dare to listen to Illusion's reflection? Ginawa ba niya ito? No. Ang kanyang ginawa ay repackaged rant, recycled accusations, at syempre, personal attacks. Habang inuulit lang ang parehong claims na dinebunk na natin, na-refute na natin at na-expose natin sa cross-examination. So, if your reflection sounds exactly like your opening statement, obviously, you're just in denial. Ngayon, unang claim, sabi niya, hindi ko raw sinasagot yung mga tanong niya. Yan ang unang malaking problema sa reflection niya. Bakit? Kasi reality check po muna tayo. If you listen to the entire debate, sinagot natin ang categorical questions nito, bagamat syempre dahil gabi at saka puyat din naman, intindihin lang natin. Ang ibang mga tanong niya, misleading at loaded pa nga, but we answered that with clarification. At yung kanyang argument from silence traps, ang iba doon, fallacy. So, ang totoo niyan, ang problema kay Ilu, hindi niya gusto ang sagot. That's why he said, hindi ko raw sinagot. Shifting the goalpost yan. One more. Ginawa niyang issue yung tungkol sa problema sa internet signal. Kasi doon sa amin, as you heard, lumabas pa nga ako kung saan malakas yung internet signal kahit gabi. Aba naman, may ad hominem at red herring pa tong taong ito. Napakababa ng antas ng diskurso, kaya as of this recording, nung nirename niya ang kanyang TikTok channel from tagawasak daw ng pananampalataya to Professor Ilu, at kung ano pang mga credentials niya, I think if it's true, ang baba naman. Sobrang baba ng antas ng diskurso. Hello, online debate yan. Hindi yan face-to-face. May delay, may signal issue, so normal lang yan. At saka, kalain mo, para lamang i-frame ako na ignorante ako. Pati ba naman yung tungkol sa signal? Yan ang gawain ni Ilusyon sa buong debate namin at maging sa mga argumentong pinapresenta niya sa mga videos at maging sa mga post nito, sa mga comments niya. That's why hindi ako nagtataka na itong si Ilusyon na self-proclaimed champion debater, para lamang siyang nakikipag-away lang sa kanto. Ad hominem na nga, red herring pa, circumstantial fallacy. Hindi naman evidence na walang Jesus Christ na nag-exist tungkol sa signal ng internet.
And by the way, hindi rin evidence na mali yung arguments na presenta ko. Ngayon, concerning sa Bayesian theorem, sabi niya, PH means probability of hypothesis given evidence. Ano ngayon? Ang tanong dyan, ginamit ba ni Ilo correctly sa historiography? At ipinakita ba niya kung paano nito dinisprove ang historical Jesus? Walay. Fallacy of technobabble na lang ginawa nito. Gumagamit ng technical terms kaso wala namang actual application tuloy. Walang tamang application. At saka, tools lamang yung Bayesian models, not trump cards. Hindi nito pinapalitan ng historical method. At take note si carrier na iniidolo ni Ilo. Minority. At fringe. At ito yung pinaka-ironic when this guy said, parroted lang ni Sir Ruel ang common Christian arguments. Alam mo ba kung bakit common? Bakit common ang mga argumentong presenta natin? Gumagana pa rin eh. Yun ang totoo. Wala kasing refutation doon. Truth does not expire. So, calling an argument common is not a refutation. It's a compliment. Ironically, siya mismo ay guilty sa kanyang inaakusa laban sa akin. Siya yung paulit-ulit. Ano yung inuulit niya? No contemporary evidence daw. Anonymous daw ang Gospels. Kahit sa mga last debates namin, ganun din ang kanyang argumento. Yung mga letters daw ni Paul ay late. Ang argumento pa niya, hindi raw nag-exist si Paul. Bias daw consensus. Isa lang ang sinasabi niya mula opening hanggang reflection. Tapos, ito pa yung classic anachronism fallacy na kinulit o nagawa ni Ilo. Sabi niya, si Jesus daw ay greatest person pero walang contemporary evidence. Then, gamitin natin yung lohika niya. Walang contemporary evidence na Socrates, Hannibal, and Alexander the Great. Pero walang nagde-deny sa kanilang existence, di ba? So, ang standard na hinihingi ng taong ito kay Jesus, modern forensic standards. Now, how about yung letters daw ni Apostle Paul na isulat lang daw noong 144 AD? Factually wrong. Fringe mythicism. Si Marcion, he did not write Paul. He compiled, not authored. And by the way, yung 7 sa sulat ni Apostle Paul, widely accepted as authentic, dated 50 to 60 AD. At kahit yung mga atheist scholars, they accepted. Ilo, kung nakikinig ka, huwag mong sasabihin sa akin na itong mga atheist scholars na nagpatuto tungkol sa writings ni Apostle Paul, bias din. Di naman Kristiyano mga yun. Kaya ang ginawa mo, selective ka lang kasi. Ay, nako. Mayroon pa sa assumptions plus assumptions. Boy, history always works with inference. Kung ayaw mo ng assumption, then walang history, walang agham, walang court system. So, ang ginagawa mo, you reject inference for Christianity but accept inference elsewhere. Napaka-double standard ng taong ito, no? At mayabang siya dyan. Kung napakinggan yung sabi niya, tuturuan kita ng history. Ha? Yabang mo, boy. Ito ang pinakamalinaw na exposure. Kalain mo, tinawag niya akong estudyante raw ako, tapos siya daw ay Harvard professor. Ilo, debate yan. Hindi payabangan ng credentials, boy. Mang-uuyam ka na nga, mali pa. Kalain mo, condescending. Wala ka mang pinakitang credential. Arrogante ka. Yan ang totoo, idos yun. Real talk lang yun, ha? Anyway, kasi yun yung pattern ng taong to, no? Sa totoo lang, real talk. Kaya, di na ako magtataka kung bakit mayroong mga bumoto kay Ilo dun sa poll ng botohan namin. Madali silang
mapaniwala sa taong ito. Why? Makikita niyo yung pagiging confident niya kahit na mali-mali ang kanyang mga pinagsasabi. Driven by ego na lang yung ginawa niya, not by evidence. Hindi rin ako nagtataka kung palipat-lipat din siya ng bakod. Take note, atheist siya, tapos mystic. Tapos bigla naging Gnostic, naging Buddhist, naging Hindu. Ano ba yan? Hindi niya kayang manalo sa evidence kaya umaakit sa ego at insulto. So, hindi naman talaga siya nag-reflect dyan, mga kapatid. Wala siyang self-critic. Wala siyang bagong insight. Walang engagement sa strongest arguments. Puro repetition, pagrarant, at ad hominem. Kumbaga, ang ginawa niya, reflection na nakaharap, ironically, hindi sa akin, kundi sa sarili niyang ego. So, Ilo, hindi mo na-debunk ang historical Jesus sa insults, mass jargon, signal shaming, fringe scholars, at ego flexing. Hindi ko kailangan yan. Sabi ko nga, kahit gaano ka katalino, kung yan yung pinapresenta mo, lalo sa diskusyon natin, Ilo, wala. Nonsense lang ang mga sinasabi mo. Evidence is stage standing and ego collapse. Anyway, let's go to another one. Ayon mismo kay Origen. Kaya bakit niya sasabihin ang praise dun sa testimony ng Gravianum? Karapat dapat ba, if it's lawful to call himself a man kay Jesus, lumalabas na para kay Josephus, hindi karapat dapat na tawagin tao lang si Jesus. Ang praise na ito ay papakita ng Christian intention. Kaya ito ay isang forgery ng mga early Christian scribes. Isa pa sa mga obvious na problem is that Josephus was a Pharisee Jew. The same people Jesus called children of the devil. Additionally, si Josephus ang primary source natin sa mga sulat ni Josephus. Labing dalawang Christian historian na nagde-defend ng historicity ng Christianity. Wala silang na-mention kahit ano regarding testimony ng Gravianum tulad ni Justin Martyr. Inilaan ni Justin Martyr ang talang buhay niya, yung mga sulat niya sa pagde-defend ng criticism sa Christianity. Just like itong inakusahan ni Traipo na invention lang ng mga Christian yung Kristo nila. Yet hindi ginamit ni Justin Martyr na defense yung testimony ng Gravianum. At bakit sa Antiquities of the Jews lamang na-mention ni Josephus si Jesus? Ang nauna niyang isinulat ay Jewish War. And sa Jewish War, ang daming messianic claimants na na-mention si Josephus tulad ni Simon Giora, Judas the Galilean, the Egyptian prophet. In fact, si Eusebius lamang ang pinakaunang nag-mention ng testimony ng Gravianum ni Josephus 300 years after Jesus' death, 230 years after Josephus' death. Kaya sa peer-reviewed paper ni Ken Paulson, ipinakita niya na Eusebian origin ng testimony ng Gravianum after examining the penmanship, grammar usage, writing style, etc. Well, hindi naman nakakapagtaka na invento ni Eusebius ang testimony ng Gravianum kasi siya na rin mismo yung nagsabi sa Preparasyo Evangelica na aklat niya, tama lang minsan na magsinungaling kung beneficial naman dito sa nakararami. Eusebius shows how unreliable he is when he said, but we shall introduce into this history in general only those events which may be useful first to ourselves and afterwards to posterity. So again, wasak at libang na naman si Sir Ruben. So libang na testimony ng Gravianum kahit na Okay, here's the basic. Ang reflection sa debate, pagsusuri sa arguments, pag-amin ng kahinaan, pag-evaluate kung alin ang tumibay at alin ang bumigay. Pero hindi yan ang ginawa ng ilusyon, as you can see. Ang ginawa niya, muling ipresenta ang parehong argumento, muling sabing assumption daw ang history, muling magdeklara ng wasak, debunk, refuted, at yes, nagdagan ng kaunting insults and mockery. Tuloy mo. Ang tanging ginagawa para lamang masabing debunk daw yung mga arguments ng Christianity, insultuhin ka na lamang ng taong ito. At hindi na bago sa akin yan. Okay? So, you're coping, Ilo. You're not reflecting. Unahin pa natin yung tungkol sa yung assumption yung tungkol sa Gospel of Mark. Ang claim niya, Mark was dated 70 AD dahil daw sa prophecy ng destruction of temple, kaya raw ito ay sinasabi niyang post-event fabrication. And he said, hindi pa pwedeng sumulit ako ngayon ng story na nakaset 2,000 years ago. Strawman na nga siya, category error pa. Bakit? Hindi isa ang rason ng dating, hindi isa ang dahilan ng dating ng Mark. At hindi lang nakabase sa temple prophecy yan. Kasama sa dating yung, makinig ka ha, linguistic features, Aramaic substratum, primitive Christology, lack of developed church structure, absence of later theological disputes, and relation to Matthew and Luke.
Pero Stroman ang ginawa ng self-proclaimed former kasi iniba na niyang pangalan former taga-wasak, Stroman. Bakit? Pinili lang ang isang rason, tapos sasabihin assumption. So, attacking one reason does not defeat the entire case. One more, sabi niya, pwede naman magsulat ngayon ng story set in the past. Oo, pwede. Pero, may evidence ba na ganito ang ginawa ng gospel writers? Do they have that kind of motivation? May parallel examples ba sa Greco-Roman biographies? Wala. Mere possibility lang yan, hindi historical probability. At syempre, sa mga last part ng mga pinagsasabi ng tao ito sa so-called reflection niya, ito yung pinagmamalaki niya. At dito natin siya lalong i-expose. At ito yung may kinalaman sa Testimonium Flavianum ni Josephus. We will go on to address it right now, okay? Una, Stroman agad ang kanyang sinabi na debunk na daw yun, yung Testimonium Flavianum. How did he know? Sino bang series scholars ang umaasa sa full version nun? Saglit lang ha. Hindi ikaw. Hindi ako. Hindi ang mainstream scholarship. So, ang full TF ay matagal nang, yung TF ay Testimonium Flavianum, no? Matagal naman nang inano niya ng mga scholars na may Christian interpolations. Yan, hindi naman ako nagulat doon. Yan ang consensus. Hindi yan na-discover ni Ilu. So, bakit niya ito ginamit? Siyempre, para para magmukhang may na-debunk daw siya. Yikes. Pangalawa, partial authenticity ang mainstream view. So, kumbaga, ang mainstream scholar position, yes, may interpolations, but may authentic core. Like, si Jesus, tinawag na wise man, Pilate condemned him to the cross, Christians had not disappeared. Suportado ito ni John Mayer, na isang Catholic, Geza Verbies, na isang Jewish, Louis Fieldman, at syempre si Bart Ehrman. So, sorry to tell you, Ilu, hindi yan Christian propaganda. Sabi pa niya, nasa grupo ng mga Pariseo si Josephus, kaya hindi pwede. Una, anong standard niya? Anong standard ni Ilu? Pangalawa, genetic fallacy ka, boy. Ang argument niya, si Josephus ay isang Pariseo. Tapos, si Jesus galit sa mga Pariseo. Imposible raw nabanggitin niya si Jesus. Non-sequitur yan, boy. Non-sequitur. You see, Josephus also mentioned Simon Bar-Giora, Judas the Galilean, Egyptian prophet, and even James the brother of Jesus. So, binabanggit niya ang mga taong hindi niya sinusuportahan. Ano ka ba, Ilu? Historiador yan si Josephus. Okay ka lang. One more. Bakit daw walang testimonium sa Jewish war? Nakakaintindi pa tong taong ito? Alam niya ba yung difference ng Jewish war at antiquities na sinulat ni Josephus? Oh, mind you guys, yung Jewish war na ulat ni Josephus, military political history, habang antiquities, religious, social, historical figures. Mind you, si Jesus, hindi yan military leader, at lalong hindi siya political revolutionary sa framing ni Josephus. Naturalmente, mas angkop si Jesus sa antiquities of the Jews. Ay, fallacy after fallacy after fallacy. Tama lang na itapon niya sa basurahan ang titulo ni Ilu na so-called King of Logic. Ikalima, yung tungkol naman kay, sino to? Eusebius lang daw ang source. False claim na naman tayo dyan. False claim ka na naman dyan, Ilu. Bakit? Meron tayong Arabic, Syriac version, at Latin manuscript. At ang mas mahalaga, may hiwalay na reference kay James the brother of Jesus sa Antiquities. So, tanong, forgery din ba yon? Bakit hindi Christianize ang wording doon concerning James the brother of Jesus?
Tapos, ginamit niya si Ken Olson tungkol dyan, na kung saan ina-argue na Eusebius may have shaped Testimonium Flavianum. Minority position na naman. At by the way, rejected yan ng mga scholars na nag-aaral tungkol kay Josephus. Ay, tapos, meron siyang nababanggit na parang spell sa Harry Potter. Baka hindi ko raw alam bigkas. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Sir Michael o Sir Caio doon sa adjudicators ba na wala, puro ad hominem lang tong taong to. Itong si Ido. So, wala eh. Kung titingnan lang naman natin yung mismong reflection ko, listen, you see, and take note kasi, hindi pag-uulit ng opening statement ng reflection, hindi pag-flex, hindi pag-iinsulto, kundi pag-urong ng isang hakbang para suriin kung ano talaga ang nangyari. San tumibay, san humina, and the rest of it. Kasi sa case ko, I've started by this. I'm not reflecting here. I'm reflecting this not to argue, not to score points, but to reflect. Yun ang ginawa ko eh. Ipaliwanag ang magkaibang historical standards. I even admitted some kinds of limits of evidence at inexplain ko pa nga kung paano talaga nagwo-work ang ancient history. But to Ilo, syempre, parehong attack lines, parehong claims, with matching mockery, insults. Tapos, siya pa ang may audacity na magsasabing tuturuan daw ako ng kasaysayan. Ay, nako. Kung method lang pag-uusapan, kung hindi si Jesus ang problem, sabi ko, standard ang problem. Meta-analysis ang ginawa natin. How did we know kung tama yan? Pero itong kay Ilo, syempre, he was just repeating his own silly claims. But he never answered some questions like, bakit special pleading ang kanyang standard? Bakit silence lang kay Jesus ang disqualifying? At mapaghalataan nyo po yung kay Ilo, talagang hyper-skepticism ng ginawa niya. No? Cherry picking, the rest of it. So, did he really debunk the historical Jesus? Nothing. Zero. Nada. History does not bend to mockery, and truth does not retreat because of sarcasm. And Jesus of Nazareth, nananatili kung nasan siya palagi, sa sentro ng history, humihingi ng sagot, hindi ng insulto. Now, let's go to the closing statement of Ilo. Pakinggan po ninyo muna at kayo lang makapag-decide. Thank you sa mga nanonood. Salamatan ko kayo. Sana marami kayong natutunan ng mga educational dito sa debate namin. I want it to be educational. However, kasi yung kalaban ko, ang ginawa niya, pinarot lang niya, sinabi niya lang, nag-aaral kasi mga scholar, ganito kasi yung nakasulat, hindi naman na-explain. Kita nyo naman yung lalim ng historicity ko. Kung paano ko na-explain yung Testimonium Flavianum, yung sulat Tacitus, Suetonius, etc., yung Gospels, Holy Letters, kung bakit hindi sila reliable to begin with. Yan sinabi lang ni Sir Rowell, nakasulat kasi nag-aaral scholar, that's it. Tapos na period. Hindi na-explain in detail way. So nakita nyo naman kung paano nilang paso inod sa palpal dinamisan, hindi ba? I am lost for adjectives to use ang historical certainty ng aking opponent regarding sa existence ng historical Jesus. From opening statement to rebuttal down to the cross-examination sa my layup, I presented them as if I were a trained historian in Harvard University at siya yung nasa Rover student. I argued that historical Jesus did not exist because there is no contemporary evidence, no inscription, no letter, no manuscript, nothing. It's a pure claim of fiction, whereas my opponent merely resorts to quote my name. Sabi ni ganyan, sabi ni ganito. And siya na mismo yung nag-aamin na wala naman nga talaga contemporary evidence, pero siya din mismo yung nagsasabi na the greatest and most influential person daw si Jesus. Paano nangyari? How from the greatest, most influential person on earth, walang contemporary evidence? Think about it. Diba? Alright. Sa dulo ng isang debate, lalabas kung ano talagang laman ng isang position. You don't need to hide in jargons or names or even arrogance. At sa concluding statement ni Ilo, isang bagay malinaw. Hindi yan conclusion kundi victory speech na walang panalo. Bakit? Paulit-ulit kasi niyang sinasabi na pinarot lang ni Sir Rowell ang mga scholars. Pero ano bang ginagawa ng mga historiador? Umaasa sa scholarly consensus, peer critic, and multiple lines of evidence.
Alam nyo guys, parang gamitin natin yung statement ni Ilu by this. Parang ganito siya sabi niya. Masama ang physics kasi inuulit lang nila si Newton at si Einstein. Hindi po parating ang ginagawa po natin. By the way, in the entire debate, I did not say tama dahil sinabi ko. No, ang sabi ko, tama ito dahil ito ang ginagamit na method ng kasaysayan. Pero siya, parang ganito. Mali kasi ayoko. Mali kasi assumption yan. Mali kasi wala akong contemporary evidence na gusto. So, opinion lang kay Ilu. One more thing. Ito yung nakakagulat. Sabi niya kasi, I presented them as if I were a trained historian in Harvard University at si Sir Ruel ay parang isang estudyante. Bukod sa ang yabang niya, self-parody. Ano kaya ang kanyang credential to say that? Nag-search pa nga ako kanina lang sa sa committee ng mga guro sa Harvard University. Nasa ng pangalan ni Ilusyon. Walang historian ang magsasabi na sinupalpal, iginudgod, o inungudgod ba, ganun. When you have evidence, hindi mo kailangan ng insulto. And Ilu, if you're listening to me right now, ang tunay na historiador, nag-e-explain, hindi nagmamaliit. Ang tunay na historiador, humaharap sa objections, hindi yung mayabang. At ang isang tunay na historiador, hindi ginagawang personality contest ang kasaysayan. So kung ako, ang sinasabi mong estudyante mo raw, Ilu, bakit ako ang consistent sa method, malinaw sa standards, at hindi nagbabago ng rules? Sige nga, please explain to me, Ilu. Imbes na magrarant ka dyan, imbes na magbabanggit ka ng names ng kahit sino sa mga debunk videos ko, bakit wala ka na bang sariling mga debunk sa mga videos kung saan ikaw yung ina-address ko? Sabi mo, estudyante lang ako at ikaw ay isang Harvard professor. Prove it. Inulit lamang niya rin yung walang contemporary evidence na mantra niya. Ulit-ulit lang. Well, ilang beses na natin sinagot yan ng maraming beses. No? So, walang contemporary evidence sila Socrates, Hannibal, Spartacus, and Pontius Pilate. Pero, totoo sila ayon sa history. Now, if your standard wipes out half of ancient history, the problem is not history. It's your standard. So, hindi, parang inulit lamang niya yung kanyang opening statement. Yan ay styling tactic. Then, he even laughed at this by saying, how can the greatest and most influential person have no contemporary evidence? Sige ha, Ilu, sasagutin kita ng direkta. Sa mata ng Roman Empire, hindi greatest si Jesus noong 30 AD. Siya ay isang probinsyanong Hudyo na pinatay bilang kriminal doon. Naging greatest and most influential lamang si Jesus na taga Nazareth matapos lumaganap ang Christianity. So you, Ilu, are judging the past using the future. Historical anachronism at best. Okay, he claimed na sana educational tong debate namin ito. At nagkasundo naman tayo na maging educational. But unlike me, ikaw, tingnan mo kasi, educational ba ang debate? Oo. Pero hindi sa parang gusto mo. Tanungin ko nga po lahat ng mga nakikinig sa akin, including sa mga bumoto kay Ilu. Alin ang tunay na educational? Yun bang nag-explain ng method, tumatanggap ng limits, at gumagamit ng mainstream scholarship? O yung paulit-ulit ang claim na may kasamang insulto at may imaginary Harvard credentials? And mind you guys, education is not how smart you sound, it's how clear your reasoning is. So malinaw, Ilu,
Yan pa lang sa part na yan, naalala mo, ikaw ang umatras noon, Ilu. Ikaw ang nagsabing wala ka sa mood. Ikaw ang nagsasabi na hindi raw ako worthy sa debate na yan. Ikaw nga ang nag-avoid hanggang kinall out kita ng maraming beses. At natuloy, insultong ibinigay mo. Kaya bangan, so ironic. You called me fanatic, but you are so emotional. You said that I'm parroting scholars, pero ikaw ang nagpaparot din ng mga nasa minority. Ay, sa part na yan, walang wasak debang refuted dito sa nangyaring to. Let's go to another part of the closing statement of Ilu. So, sabi nila, ang greatest miracle daw ni Jesus is yung resurrection. Para sa akin, hindi yung greatest resurrection. Hindi yung greatest miracle ni Jesus yung resurrection. Ang greatest miracle ni Jesus of Nazareth is yung mabuhay siya and maging popular siya during that time. Nagkasagawa siya ng mga public miracles. Nakausap niya yung prefect ng Judea Pontius Pilate privately in person. Wow, privately in person pa. Isa yung nakausap mo si Trump noong time na yun. And then, wala ni isang contemporary evidence. And that's why tama yung accusation ni Traipo. Invento lang ng mga Kristo ang kanilang Jesus. Wala namang sama sa pag-quote ng mga experts, but we have to understand quotation without justification is dead. In fact, I made this debate, History 101, while my opponent made this debate, paroling. Pinaparo niya lang yung mga sinasabi ng mga scholars na agisan. Hindi niya explain in detailed way kung bakit ganito, bakit ganyan. Diba? I have demonstrated that we cannot rely on the Gospels because the Gospels are anonymous, contradictory, and contain fabricated stories. As what influential biblical and Catholic scholar Thomas Thompson says, the assumption that the Gospels portray a historical Jesus is not truly justified. Mantakin mo, biblical scholar, Catholic, agree na hindi mo pwedeng gamitin ang Gospel to justify the existence of historical Jesus. Parang si Thomas Moody lang, former Dominican priest, which is nabanggit ko kanina sa opening statement ko. Naniniwala siya na merong Jesus and Paul, pero by faith. And he said, hindi siya naniniwala na exist historically si Jesus and Paul. We have to understand the normal sa ancient history ang pag-iumirais. Yung kung saan ini-historicize ng mga author yung existence ng isang mythical figure tulad ni Hercules, Romulus, Remus, Asclepius, which is ganun na nangyari. Jesus began as a mythical figure, then later on sa pagsulat ng mga author ng mga gospel na hindi natin alam kung sino yung mga to, na historicize, nagkaroon ng history itong si Jesus. Nagkaroon siya ng magulang, nagkaroon pa siya pinanganak, kung saan siya naglalakad, nagpapagaling, etc. Ay, kabaligtaran yung nangyari dito sa part na ito ng closing ni Ilu. Diba, guys? Sa concluding statement, dapat nagko-converge ang lahat ng arguments, pero siya, mas lalo niyang inilantad ang problem ng kanyang position. So, yun yun, no? The greatest miracle is that Jesus became popular. Category confusion. Bakit? Kasi ito yun yung sabi niya, no? The greatest miracle ni Jesus ay hindi resurrection, kundi yung naging popular siya. Oh, sige. Gamitin natin yung sinabi niyang yun. And let me ask, if Jesus is fictional, how come na popular siya? How come na meron siyang movement kung saan hanggang ngayon nag-exist? Paano may nangyaring crucifixion under Pontius Pilate? At paano nagkaroon ng persecution ang mga Christians nung panahon na yun? Popularity requires a referent. Hindi ka pwedeng maging sikat kung wala ka. One more thing, sabi pa niya, privately in person, nakausap si Pontius Pilate. Diyan pa lang, ito mismo ang sumira sa kanyang pinagsasabi. Missed ka mo si Jesus. Bakit may specific Roman official? Bakit consistent sa Roman legal o context? So, ironic, ginamit niya ang details para sabihin fiction, samantalang ang details ang dahilan kung bakit ito historical. Siyempre, inulit niya yung walang contemporary evidence na rant niya, no? Pero, hindi pa rin niya sinagot ang counter-example natin. Ay, paulit-ulit na lang tayo dito, no? But, wait lang. Meron siyang inamin. Inamin niya na normal sa ancient history ang late sources. Pero pagdating kay Jesus, ayaw. Ano yan? Special pleading. Tapos sabi pa ni Ilu, tama ang akusasyon ni Trifo. Imbento lang ng mga Kristiyano. Hoy, nakikinig ka bang mabuti? Nagbabasa ka ba talaga ng mga sources, Ilu? Ano ba ang dialogue ni Justin Martin Trifo? Fact check. Hindi dinedeny ni Trifo na may Jesus na taga Nazareth. What he denied is the messiahship of Jesus. Pagiging Mesias ni Jesus ba?
Ay, ginamit ni Ilo ang theological objection para gumawa ng historical denial, which is category error. And here's the most irony in the entire debate. Sabi ni Ilo, quotation without justification is dead. Pero ang kanyang ginawa, Thomas L. Thompson, outlier. Thomas Brody, rejected by his own order. Mrs. Fringe, minority. Hindi niya inexplain kung bakit mali. Hindi inexplain sa atin ni Ilo kung bakit mali ang consensus ng mainstream scholarship. Binanggit lang niya ang minority na agree sa kanya. Siyempre, obviously, name dropping, quote mining, no engagement with criteria. Tapos ako pang tinatawag yung nagpaparot daw. Ito yung pinakamahina sa kanyang team. Jesus began as a mythical figure then historicized later. Wow. Tanong ko lang. Paano? Kailan? Saan? Kanino? Sino ang nag-imbento? Bakit mga Diyos ang nag-imbento ng crucified Messiah? Bakit agree ang mga hostile sources about Jesus Christ? Bakit may early creed within years of crucifixion? Wala kang sagot doon, Ilo. Nag-a-assertion ka lang, boy. Ay, nako. Well, let's go to the next part. And by the way, sa part na yan, hindi niya pa rin napabagsak ang historical Jesus arguments. Pinakita lang niya sa atin kung bakit hindi tinatanggap ng mainstream scholarship ang mythicism. Wow. I have also argued that we cannot use Pauline epistles because even the existence of Paul and the authenticity of his letters are now being questioned by recent scholarship, which hindi naman siya nagkakanina, nagkaibalan. So, meron tayo para sa histories in Jesus? Paul letters, debunk. Gospels, debunk. Sulat ni Josephus na debunk ko. Sulat ni Tacitus, debunk ko rin. Sulat ni Peter Younger. Ako si Peter Younger, sinasabi niya lang na, well, may mga grupo ng mga Christian na sumasamba kay Christ. That's it. Parang di-describe ng Peter Younger na ito yung paniniwala ng certain group na to. At kung naman talaga yung mga Christian na bakit si Peter Younger hindi siya aware sa mga Christians. In fact, meron tayong letters ni Peter Younger kay Emperor Trajan, and then sinasabi niya kay Emperor Trajan, sabi ni Peter Younger, ano ba gagawin ko sa mga Christians na to? I-interview ni Peter Younger yung mga Christians at inaalam ni Peter Younger yung paniniwala nila. Kung talagang certain Sister Rowell na ang Christianity ay laganap ng first century, bakit itong si Peter Younger writing in the 2nd century, wala siyang kamalay-malay sa kung sino yung mga Christian at kung ano yung paniniwala nila. Diba? Hindi na make sense. Lahat ng mga nilatan ko pointing na ang Christianity at ang fictional Jesus ay 2nd century creation, hindi siya 1st century. Diba? Nagtatagpitag, nakikita nyo na na-enlighten tayo. So sorry Sir Rowell, but you fail to justify historical Jesus in this debate. Palitan mo na yung quotation mo, hindi na Jesus saves, rather Jesus is disappointed. Sa mga Christian na nanonood ngayon, hopefully mag-sink in sa inyo ang realidad na hindi historicity or hindi historical si Jesus. I would close my opening statement in a quotation from Dr. Rafael Lalaster. The best evidences for Jesus' historicity are inauthentic. Jesus is probably not existing. Thank you, time, and salamat sa lahat. Alright, ladies and gentlemen, yan yung last part ng closing statement niya. He said, Sir Rowell has failed to justify historical Jesus in this debate. Well, claiming someone failed is not the same as proving them wrong. Ibig sabihin, wala siyang actual na evidence na sinirang historical case. Walang critic sa criteria ng mga historiador, walang pag-verify sa early sources, walang pagsusuri sa multiple attestation, walang engagement sa hostile sources. Sabi niya, debunk. What's up? Refuted. Fictional daw. Pero, hindi niya pinakita kung bakit. Dito sa part na to, sabi ni Ilo, even Paul and the authenticity of his letters are questioned. Oo, may critical scholarship na nagsasabi na may ilang letters si Apostle Paul na disputed. Pero walang scholar sa mainstream na sinasabi na lahat ng letters ni Paul ay forged. And by the way, alam mo ba kung ano yung mga 7 undisputed letters na yan? Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Philippians, 1 Thessalonians, Philemon. Ito mismo ang primary source na nagpapatunay na may historical Jesus. So claiming the letters are debunked without engaging the text is like saying the Rosetta Stone is fake because you did not read it. So quote mining lang ang ginawa ni Ilo. Wala siyang analysis, wala siyang method. Inulit niya yung sinasabi na debunk daw ang Gospels. Pero sa anong batayan? Anong basis? Anonymity? Walang kinalaman sa credibility ng mga witnesses.
Alleged contradictions, mahalaga lang kung may epekto sa core claim ng crucifixion at resurrection. Late dating ba kamo? Oo, 70 to 90 AD for Mark, 80 to 100 AD for John. Pero alam mo kung hindi mo sinasabi sa amin? Within living memory pa rin yun at aligned sa early creeds. So, nag-assert si Ilo ng debunk pero hindi pinakita ang criteria for historical method. Literal na quote mining lang din. Also, he claims Josephus Tacitus Pliny the Younger debunk. Really? Si Josephus, yes, yung Testimonium Flavianum, may mga interpolations, pero they agree, yung mga scholars, they agree, na meron pong core reference to Jesus, authentic. So, Ilo, hindi mo pwedeng i-ignore to, boy. Concerning Pliny the Younger, sinasabing ang mga Kristiyano ay sumasamba kay Jesus. Siya ay nagsusulat para kay Trajan. 2nd century, yes, but this confirms the movement was real and early. So, special pleading at ignoratio elenchi yung fallacy ni Ilo. Akalain mo, sabi pa niya, hindi raw aware si Pliny, kaya Jesus 2nd century creation daw. Error ka, boy. Yung writing ni Pliny the Younger decades later does not erase existence. Kaya you cannot ignore the evidence just because it does not fit your story. Selective skepticism na naman. Then, sabi pa niya sa akin, sa concluding statement, si Ilo, palitan mo na yung quotation mo, kasi baka ma-disappoint mo si Jesus. Yan na lang yung ginagawa ng mga wala ng matibay na argument. Na may personal na siya. At emotional manipulator. At wala itong kinalaman sa historicity. You cannot replace evidence with drama. Drama na lang itong ginagawa mo, Ilo. Isa lang ibig sabihin yan. Theatrics lang ang kaya mo. Walang substance at argument mo at the end of the day. One more thing, sabi pa niya, Christianity and fictional Jesus are 2nd century creation. Asan ang evidence mo doon? Paul's letters, 4 gospels, early creeds, hostile sources, 1st century to early 2nd century. Lalo 1st century, panahon talaga ng mga eyewitnesses. So, claiming 2nd century creation without addressing contemporary evidence is like claiming the internet was invented in 2025 because you just woke up. So, walang timeline si Ilo. Wala siyang reference, wala siyang engagement sa criteria historians use. Ilo naman, kahit sa concluding statement mo, ganun pa rin. Ikumpara natin sa ginawa kong closing statement. Sana napakinggan mo naman, no? Pakinggan mong mabuti. Sa aking conclusion, nagpakita ako ng historical method. I explained the difference between refutation and rejection. And I even expose your inconsistency. Sinasabi mo, no contemporary evidence. Pero sabi ko naman, normal yan sa ancient history. Maraming historical figures ang walang ganon. Ang problema sa iyo, Ilo, even today, special pleading pa rin ang ginagawa mo. So my educational approach dyan, I've answered those claims with explanation. And pinakita ko yung konteksto, timing, at sources. At dito, expose natin yung pagiging hypocrite ni Ilo at yung kanyang self-glorification. Sa conclusion niya, ginawa niya ang kanyang sarili na Harvard professor at tinawag niya akong estudyante lang. Pero mas nanaisin ko pang maging estudyante kasi until today, I'm still studying. So, ego trip na lang ginawa niya when he said, I have demonstrated the historicity of Jesus better than my opponent. Real talk lang, boy.
Wala ka namang na-refute sa buong arguments ko. Wala. As in, wala. Kahit sa educational value, ginawa ang debate as educational by means of presenting method, explaining early sources, context, creeds, letters, and logic. While you, kiniklaim mong educational yung arguments mo, kaso, ego trip lang. Alright. Diyan pa lang, mapapansin natin, walang wasak, debunk, refuted sa ginawa ni Ilo dito. Kahit sa conclusion niya, nothing. Now, let's go to the, yung sinasabi ng mga adjudicators sa debate namin. Iko-komentahan ko lamang ito dahil, actually, for me, mahalaga to. Lalo sa akin na is still active pa rin sa ganitong mga diskusyon, no? At nagpapasalamat ako sa 3 adjudicators dito, no? Now, unahin ko muna yung remarks ni Sir Caillou. Kung saan pagdating sa akin, yun, nabanggit yung historical method, pinakitang contextual, chronological, and critical approach. Critical thinking approach. Ganyan. Yung sa cross-examination, talagang may problema talaga sa signal ng nung time na yun. But, still, sinikap nating sagutin at in-explain yan, nakatutok lang tayo sa substance ng discussion namin. Pero si Ilo, syempre, obviously, ego trip, ad hominem, selective skepticism, the rest of it. So, yan, gusto kong ipinpoint yung kay Sir Caillou, no? Pinunan niya yung panig ko. May conflation ng resurrection sa existence sa opening statement. So, okay naman. Dapat mas malinaw ang separation ng theological claim versus historical claim. So, I acknowledge that, no? Pero yung kay Ilo, grabe. Puro personal attacks at underhanded tactics. Hindi nakatutok sa metodolohiya ng Bayesian analysis ni Richard Carrier. At ilang points ni Ilo tungkol sa kay Carrier, misrepresentation. So, pinaghalo ang pre-review versus post-published work. In-exaggerate niya ang claim ng scholar para atakihin. Overall, parehong panig may weaknesses pero methodologically, si ilusyon ang mas problematic. Now, meron din komento ang isa sa mga kapatid natin, si Brother Tommy. Gusto ko mag-focus naman doon. So, according to Brother Tommy, ang weakness ko naman, cross-examination strategy lang. Meron po tayong mga questions din na medyo nirephrase lang kahit nasagot na. So, I need to improve that lalo sa mga future discussions. Real-time adjustments, depende sa sagot ng kalaman. Pero in-acknowledge din sa strength din ang strength naman, malinaw, opening statement, closing statement, solid, comprehensive, methodologically justified. Kay Ilo, totoo, yung strength niya, cross-examination flexibility, real-time at relevant sa answers, nakakapang-abala, yun lang, may red herring pang kasama. But, alam niyo kung yung kahinaan niya? According to Brother Tommy, opening and closing, puro theatrics, ego, ad hominem, and repetitive slogans. Wala talagang educational value o methodological refutation. So, tama naman ang ating kapatid dito. At mayroong balance yung kanyang judgment. And I acknowledge yung kanyang mga sinabi concerning to it. Hindi puro bash, pero malinaw ang observation niya eh. Kahit ako, nung napakinggan ko ng paulit-ulit yung debate, ganun din yung ano ko eh. Magaling lang si Ilo sa style niya sa cross-examination, pero hindi sa historical substance. Now, anong pinaka-lesson naman para sa akin? Method plus evidence plus flexible questioning. At yung tungkol sa cross-examination skills ko naman, it can annoy, it can confuse, it can distract. Pero hindi nito pinapatunay ang historical claim.
Kaya, now, how about kay Flowers? Ito medyo, kaya hinuli ko yung kay Flowers kasi meron akong i-address ngayon, no? Alright. Naalala ko lang. Ang sabi kasi ni Flowers, circular daw yung arguments ko, walang substance. Si ilu natural ad hominem. With all my due respect to Flowers, may circularity ba? Ang circularity na sinasabi mo kasi, methodological reference sa scholars. Di ba? Hindi basta-basta circular yan. Sa historical studies, starting point ito. Kumbaga, consensus ng scholars sa starting point, hindi proof by authority. Kung ito'y hindi maunawaan, lumalabas na mas pinapansin niya ang style kaysa sa substance. Also, sabi niya, pareho kayong walang substance at stalemate. Mali ka doon. With all my due respect to you. Ang malinaw, ang substance at methodological argument ay malinaw sa aking opening, rebuttal, and even in closing statement. At kahit na yung cross-examination ni Ilu ay visually nakaka-impress, pero mas malakas yun. Statement lang kung titignan sa drama, hindi sa historical reasoning. Now, what can I learn? Ano bang dapat ko matutunan dito? Mula kay Sir Caillou, napansin niya na nagka-problema ako sa pag-conflate ng resurrection at existence sa opening and cross-examination. So, lesson for me ito, ha? Dapat malinaw ang focus ng argument. Although, I think, naipresenta ko naman ng maayos yun. Okay? Pero, I would like to thank Sir Caillou for that. Kasi sa debate, hindi pwede basta ihalo ang dalawang distinct na punto. But that's okay. Pero napansin naman niya dun sa kay Ilu, puro personal attacks, underhanded tactics, at maling paggamit ng Bayes' theorem. Malinaw ang lesson. Methodology over ego. Kahit kahit magaling ka sa rhetoric, kung mali ang application ng method, walang kwenta. From Brother Tommy, pinuri niyang opening and closing statement ko by God's grace naman. No? By God's grace. Bilang solid and grounded sa research. Pero nakita rin niya yung weakness ko naman sa cross-examination, which I accept that. Okay? Hindi ko masasabing naging flexible ako doon. So, I need to be adaptive in cross-examination. So, I would like to thank Brother Tommy to that. Yung kay Ilu naman, pinuri ni Brother Tommy yung real-time and flexible na cross-examination. But, listen, binanggit na mali ang paggamit ng ad hominem at false prerequisites. Ang lesson, cross-exam skills useful, pero dapat may substance at factual grounding. Concerning Flowers, napansin niya na ang arguments namin ay medyo circular, lalo sa paggamit ng scholars' consensus. Lesson naman, maingat sa paggamit ng authority. Hindi pwedeng puro sabi ng ganito. So overall, substance beats style. Ang cross-exam flexibility ni Ilu ay impressive. Kaya siguro, yan. Pero hindi ito substitute sa historical evidence at methodological clarity. Point 2, methodology must be consistent. Kung gagamit ng historical claims, dapat malinaw ang criteria, sources, and reasoning. Third, at lesson to para sa'yo, Ilu, kung nakikinig ka. Avoid ego and ad hominem. Okay, sabihin natin nakaka-entertain. Pero nakaka-distract sa main issue at nakakabawas sa credibility. And concerning cross-examination versus opening and closing, nakita natin na style wins votes, but substance wins truth. Alright. So in debate, you see, style and theatrics may impress audience. Pero sa truth-seeking at history, ang hari ay method at evidence.
So kung gusto mo talagang magtagumpay sa historical debate, dapat malinaw ang metodolohiya, substantiated ang claims at may respeto sa facts. Hindi po sa ego at theatrics. Now, to end this up, na sa kabuuan ng debate review, let me share something. So, listen to this by God's grace, and I hope meron pong matututunan ng bawat isa sa atin. Lalo na ngayon. Ngayon, as of this recording, malamang malapit na ang Holy Week, or maybe this week, habang sabi ko to, Holy Week na. So, listen to this. Mga kapatid, balikan natin ang buong kwento. Not only in the debate, but also on the entire engagement from August 2025 hanggang matapos ang debate. May challenge, may atrasan, may pag-dismiss, may mockery ad hominem at social media theatrics. And at the end, ayon, si Ilo pumayag ding makipag-debate kahit napilitan. Ang ganda sana kung mapag-usapan namin yung tungkol sa topic na to. Did Jesus rise from the dead? Ganda sana, lalo sa ngayon, Holy Week, ganyan. No? Pero guys, anong pinatunayan nito? Hindi lang ito usapin ng sino ang nanalo o sinong natalo. No. We are talking about truth, method, and his intellectual integrity. So, did illusion disprove the historical Jesus? Hindi. Bakit? Wala siyang na-present na counter-evidence. Paul letters debunk, assertion lang. Fiction lang daw ang gospel, assertion ulit. Josephus forgery, half-truth, exaggerated conclusion. So calling something debunk is not the same as actually debunking it. Pangalawa, imposibleng standard ang kanyang ginamit, which is wala raw contemporary evidence, ibig sabihin hindi raw nag-exist. But if we use it consistently, burado ang halos lahat ng ancient figures. And obviously naman yung kanyang pagiging selective, skeptical kay Jesus, pero hindi consistent sa ibang historical figures. Ngayon, concerning style at substance, si Ilo malakas sa cross-exam theatrics nga lang. Flexible, mabilis, pero may ad hominem, mockery, overconfidence at kulang sa method. Pero tayo, malakas po yung opening and closing statement natin. Actually, wala nga siyang na-debunk ni isa. May historical framework at structured, grounded sa methodology. Obviously, sa mga bumoto kay Ilo noon through poll vote at respeto pala sa Debate of the Future na platform, thank you pala sa Debate of the Future platform na sa pagbibigay sa amin ng ganitong debate. So, salute po sa inyo, no? Anyway, balikan natin. Kung titingnan natin yung logical fallacies na sunod-sunod, may ad hominem, when sabi, fanatic, mahiya ka naman, Ruel, o kaya hindi worthy. May mga assertions siya without evidence, strawman pa nga, appeal to fringe his scholarship and ego-driven rhetoric. When he declared na siya raw ay nag-assume na Harvard professor daw siya. When someone replaces arguments with insults, they're not winning. They're revealing. Isa pa sa mga remarks niya dati, nung sinasabi niya noon sa isa sa comment section niya na hindi raw ako worthy sa diskusyon. Kung hindi ako worthy, bakit ilang buwan niya akong iniwasan? At bakit at the end of the day, napilitan na lang? Ang totoo niyan, siguro kahit hamunin ko siya ng debate about the resurrection, baka nga ganun pa rin ang kanyang estilo. Or should I say, kung makikinig man si Ilo, I challenge you to debate about the resurrection of Jesus. Papayag kaya siya? Papayag kaya si Ilo niyan? Ewan natin. Tingnan guys, mula king of logic, naging tagawasak daw ng faith. Ngayon, Prof. Ilo na siya. Nasaan ang logic?
Ayun. Anong ina-expect ko dito? Actually, after this debate review series, I don't know kung papansinin ni Ilo to o gaya nung gumawa nga siya ng kanyang sariling debate commentary na unfortunately hindi niya po in-upload sa kanyang TikTok para sana ma-examine natin. Inamin niya, hindi, matagal-tagal, ganito. Sigurado ako, mas maraming videos, mas maraming mockery na naman yung gagawin. But noise increases when arguments decrease. So ano po ang matututunan po natin? Number 1, truth does not depend on volume. Number 2, history requires method, not memes. Third, confidence is not competence. And lastly, debate is not performance. It is pursuit of truth. Lastly, faith that is true can be examined. Ilusyon na ngayon tinatawag mong sarili na Professor Ilu. Hindi problema dahil atheist ka o skeptic ka. Ang problema sa iyong claims sa entire debate natin, pinapalitan mo ang arguments ng insults. Pinapalitan mo ang evidence ng mga assertion. Pinapalitan mo ang method ng ego. If ever na i-challenge kita ng debate, papayag ka ba kagad? O tulad ng dati, magpapalusot ka na naman? Kasi kung tama po ang claim mo, then prove, patunayan mo. Patunayan mo sa consistent, honest, methodological debate. And I will challenge you right now. Let's discuss this topic. Did Jesus rise from the dead? Titignan po natin na if ever na pumayag ka, baguhin mo naman ang taktika mo. Yun lang. Kasi yung tungkol sa mga pamimersonal mo sa akin, hindi na magwo-work yan. Never. You even accused me before as so-called false teacher, but what is your standard to call me like that if you're an atheist? Right? At ngayon, let me ask, sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin, if Jesus exists, what will you do to Him? Ito ang personal question po sa bawat isa sa inyo, mga kapatid. Kasi sabi nga ni Apostle Paul, if Christ has not been raised, your faith is futile. Ibig sabihin, pwede natin itong suriin, pwede natin itong itest. Christianity is not blind faith. But if it's true, it changes everything. Jesus lived, died, and rose again. Not only to prove it in history, but to save humanity. Sa lahat ng mga nakinig po sa aking series, marami pong salamat. Sa mga nagtiyagang nanood, sa mga nagtiyagang nakinig, maraming salamat. Sa lahat ng nagtanong, salamat sa paghanap ng katotohanan. And by the way, to Ilu, ang laban na ito ay hindi po tungkol sa pride at hindi po ito tungkol sa kung mananalo or what. We are talking about the truth. At ang katotohanan ay hindi natitinag ng pangungutya, hindi natitinag ng ego, at hindi natatalo ng mga ingay. Jesus of Nazareth existed. He is real. And Jesus matters. And the question remains, who do you say that He is? Marami pong salamat sa inyo pong pakikinig at nawa you have learned a lot in this debate review series. See you on the next part. Jesus is Lord at magandang araw.